Sa previous episode, ang bida nating si Rick ay sumailalim sa isang matinding pagsasanay sa utos na rin ng kanyang mga walang-awang mga master. Naglaan siya ng 2 taon para dito para lamang sa paghahanda niya sa paparating na entrance exam. Nang sumubok na si Rick sa exam, madali niya lamang itong naipasa at nagulat ang lahat sa kanyang di matatawarang lakas na parang ito'y katumbas na ng isang S-rank. Namangha ang lahat pati na ang mga instructor at dumating pa sa punto na may nasagasaan si Rick na mga maharlika na pamilya dahil sa nakuha niya ang pansin ng mga tao. Hinamon siya nito at sinabihan na kung sino ang matatalo sa kanila ay magiging alipin ng nanalo habang buhay, kaso sa laban nila ay natalo ang maharlika na si Angelica at agad itong tumakbo dahil sa natatakot siyang maging alipin ni Rick. At sa pagpapatuloy, si Angelica ay nagbigay ng isang malalim na sugat sa tiyan ni Gaze gamit ang kanyang matalim na espadang kamay. Pagkatapos nito ay tinanong niya kung sino ang tinatawag niya na mahina dahil sa ngayon ay kaya na niyang harapin ito at si Snape ang isa sa mga nagulat sa pag-atake ni Angelica kay Gaze dahil sa kanyang palagay, kahit ang pinakamatalim na espada ay hindi kayang sugatan ang balat ni Gaze. Sinabi ni Rick na hindi dapat maliitin si Angelica dahil ang ginamit niya ay isa sa mga lihim na teknik ng kontrol sa katawan. Ipinakita dito ang sandali kung kailan itinuro ni Rennet ang teknik na ito sa kanya gamit lamang ang mga kamay, walang gamit na espada at tinawag itong sharp slash. Noong una ay inisip ni Angelica na imposibleng gawin ang teknik dahil mukhang hindi ito makatao, ngunit tiniyak ni Rennet na hindi ito imposible dahil kahit si Rick ay kaya rin itong gawin. Kahit na hindi kasing precise ni Angelica at ang sikreto ay pakiramdaman ang hangin at tuluyang putulin ito. Ito ang nakakuha ng atensyon ni Angelica at kahit na nahirapan siyang matutunan ito ay nagpractice siya ng husto hanggang sa ganap niya itong mapagtagumpayan, gumamit siya ng magic flow at timing para sa teknik sa kanyang sariling estilo na naging dahilan ng pagpapalabas ng naipong magic energy sa isang malakas na hampas. Bagaman mabigat ang pasanin nito sa katawan matapos ang isang buwang nakakalula na pagsasanay, hindi na ito naging mahirap para sa kanya at dagdag pa rito, ang kanyang mabilis na mga paa ay nagbibigay daan sa kanya na gamitin ang teknik sa ganitong paraan. Patuloy na inaatake ni Angelica si Gaze gamit ang teknik na ito subalit nang makatanggap siya ng ilang sugat, nagalit na ito at pinukpok ang lupa para maglabas ng isang ulap ng alikabok. Sinubukan niyang samantalahin ito para atakehin si Angelica gamit ang isang matinding suntok ngunit nakaiwas si Angelica. Bagaman sinabuyan siya ng alikabok ay hindi siya tumigil at sinabi niyang hindi nauubra ang mga taktika ni Gaze, ngunit nang muling tumama siya sa lupa ay bigla siyang nagpakita sa likuran ni Angelica at sinabing sawa na siya sa pagpigil sa sarili, sa kanya pinakawalan ang isang suntok na nagpagulong kay Angelica sa pader. Humingi ng paumanhin si Gaze kay Snape dahil hindi na niya mapigilan ang sarili laban sa isang kalaban na kagaya ni Angelica, kahit na natamaan ay nanatili pa rin siyang matatag at gamit ang kanyang mabilis na mga paa, sinubukan niyang muling gamitin ang sharp slash ngunit mabilis siyang napatigil ng buntot ni Gaze. Nang muli niyang subukang gamitin ito ay sinabi ni Gate na nagsawa na siya at kahit sino ay kayang gayahin ito matapos makita ng maraming beses. Muli siyang sinuntok ni Gaze at bumangga ulit sa pader si Angelica. Ipinaliwanag ni Snape kay Rick na ang lakas ni Gaze ay nasa ibang level. Ayon kay Snape ay nagsimula ang lahat nang makilala niya si Gaze at ito ang kanyang ampon na kapatid na 8 taong gulang. Napatumba siya nito sa isang labanan na naging dahilan para magretiro siya. Ipinapaliwanag din ni Snape na mali ang iniisip ni Angelica na inaayos ni Gaze ang mga laban dahil ang totoo ay naniniwala siyang talagang kayang manalo ni Gaze sa bawat laban. Inilaan ni Snape ang lahat ng kanyang pera sa panalo ni Gaze dahil buo ang kanyang tiwala sa lakas nito. Sinimulang bugbugin ni Gaze si Angelica nang walang awa at sabik na makita siyang sumuko kaso kahit na nasasaktan na, ay hindi sumuko si Angelica na nagpakulo sa dugo ni Gaze at gusto na niya itong patayin. Sinubukan niyang hatawin si Angelica gamit ang kanyang matutulis na kuko, ngunit isang bota ang tumama sa kanyang braso at nailihis ang kanyang atake. Si Rick ang gumawa nito at ngayon ay galit na galit dahil sa balak na gawin ni Gaze kay Angelica. Habang naghahanap si Gaze ng pagkakataon na gumanti kay Rick dahil sa paghadlang nito ay sinubukan niyang masipa si Rick kaso sa isang iglap, napunta si Rick sa likuran niya at sinabing kaya niya itong bugbugin, pero mas gusto niyang ipahiya ito sa harap ng maraming tao. Nang maglaon ay nanalo si Rick sa kanyang laban sa pamamagitan ng isang suntok lang na walang ipinapakitang awa. Ngayon ang susunod na laban ay sa pagitan nila ni Gaze na magaganap kinabukasan at pagkatapos noon,
pumunta si Rick sa infirmary at naibalitang malubha ang pinsala ng isang babae kaya't magtatagal ang paggagamot pero ligtas ang kanyang buhay. Naisip ni Rick na dumaan ang babae sa matinding pagsasanay dahil hindi niya kayang talikuran ang kanyang mga pangarap kaya't nararamdaman niyang ito ay napakalungkot. Nanalo rin si Braun sa kanyang laban sa pamamagitan ng isang suntok lamang, at ganoon din ang nangyari sa kampyon kaya't handa na ang 4 sa semi-final para sa torneo. Si Rick ay makikipaglaban kay Gaze at si Braun ay kay Kerwin at kinabukasan ay nakita natin si Rick na nagsasanay sa desyertong lugar, sinira niya ang maraming bato gamit ang kanyang mga kamao at pagbalik niya sa arena ay nakita niya si Angelica sa pasilyo, kaya't inakala niyang pinagaling siya ni Braun. Inirerekomenda niyang magpahinga muna si Angelica dahil bagaman epektibo ang magical healing, ang mga internal injuries at pagod ay naroon pa rin at bago umalis ay sinabi ni Angelica na humihingi siya ng paumanhin dahil kahit na nagsanay siya ng husto, hindi siya nagtagumpay at nasasayang pa ang oras ni Rick. Siya ay nagrebelde laban sa pamantayan ng pagiging noble at nais niyang makamit ang kanyang mga pangarap. Sa puntong ito ay hindi na niya mapigilan ang luha at sinabi rin niya na maaaring hindi masama ang pakasalan si Snape dahil mabuti itong tao at hindi niya kailangang magtrabaho. Subalit binanggit ni Rick na siya ang dapat mag-sorry dahil hindi niya agad napansin ang lakas ni Gaze. Sa huli ay hiniling ni Rick na huwag palampasin ni Angelica ang susunod na laban dahil ipapakita niya ang bunga ng kanyang pagsasanay. Dumating na ang laban ni Rick at Gaze at tulad ng hiling ni Rick si Angelica ay nanunood mula sa bleachers. Sinabi ni Gaze kay Rick na medyo napasobra siya kahapon at nais niyang humingi ng paumanhin. Kung napatay na niya ito ay hindi na sana niya kailangang magpatuloy sa ganitong buhay at kaya humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito napatay. Sa simula ng laban, diretso nang naglakad si Rick papunta kay Gaze at dahil sa patuloy na pagmamayabang ni Gaze at pagtawag kay Rick na mediocre, hindi siya agad nakareact nang biglang suntukin ni Rick ang kanyang mukha na nagpabagsak sa kanya. Sinabi ni Rick na kahit ang suntok ng isang mediocre ay kayang patumbahin ang isang henyo. Hiniling ni Rick na tumayo si Gaze dahil nakakaawa na itong patuloy pang masaktan. Ang mga panunuyan ni Rick ay nagdulot ng galit kay Gaze at sinubukan niyang atakehin si Rick. Ngunit sa unang suntok pa lang ay naiwasan na ito ni Rick at inilagay ang kanyang palad sa tiyan ni Gaze na nagdulot ng malaking pinsala kahit bahagya lang itong naihampas at nagulat dito si Angelica. Ngunit ipinaliwanag ni Renet na ginamit ni Rick ang isa pang teknik ng kontrol sa katawan na tinatawag na internal attack, kung saan ang lakas ng suntok ay hindi lumalabas kundi nagpapasabog sa loob. Kaya kahit gaano man katibay ang kalaban ay masakit pa rin kapag tinamaan sa tamang oras. Sinubukan ni Rick na kumbansihin si Gaze na sumuko na ngunit hindi ito pumayag at sinimulang gamitin ang magic na tinatawag na Dragon Force. Habang pinapalakas ni Gaze ang kanyang sarili gamit ang magic ay nag-alala si Braun dahil ang magic na ito ay kumokonsumo ng maraming enerhiya. Sinabi ni Snape na tama iyon at hindi sanay si Gaze na mag-train ng kanyang magical abilities kundi ipinanganak siyang mayroon na nito. Habang tumatagal ang laban ay nagiging epektibo ang mga magic defense ni Gaze laban sa mga atake ni Rick, na nagbigay kay Snape ng ideya na tiyak na ang resulta. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Braun at binanggit niya na wala talagang pakialam si Rick sa iniisip ng iba, kundi ang iniisip lang niya ay kung ano ang iniisip ni Angelica at naguluhan si Gaze kung bakit hindi siya nasasaktan sa kabila ng mga suntok na ibinigay sa kanya ni Rick. Ipinaliwanag ni Renet na ang teknik na ginagamit ni Rick ay isa pang teknik ng kontrol sa katawan na tinatawag na fluid blow, kung saan dinidisperse nito ang anumang atake mula sa kanyang katawan at ibig sabihin, halos wala siyang natanggap na pinsala. Tinanong ni Gaze kung minamaliit siya ni Rick at kung pinipigilan nito ang sarili. Sinabi ni Rick na hindi niya minamaliit si Gaze kaso pinigilan nga niya ang sarili upang limitahan ang kanyang mga kakayahan sa antas ni Angelica. Kinumpirma ito ng iba ngunit sinabi rin nila na sa unang suntok ay hindi na siya nagpatuloy dahil sa galit. Ipinaliwanag ni Braun na para kay Rick ay hindi lang mahalaga ang manalo sa laban na ito, kundi nais din niyang ipakita kay Angelica ang kanyang potensyal at sa madaling salita, parang iginagaya ni Rick ang laban nina Angelica at Gaze. Patuloy na ginamit ni Gaze ang iba't ibang kasanayan kaso nagawang mapangibabawan ni Rick ang mga depensa ni Gate. Sa isang mabilis na galaw ay pinakita ni Rick kay Gate na siya ay pagod na at wala nang natitirang enerhiya ng magic. Alam din ni Rick na normal lang na hindi maintindihan ni Gaze kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan, dahil hindi pa kailanman siya napilitang magpursigi ng ganito at iniisip ni Snape na imposible ito at hindi niya matanggap na nalampasan ni Rick ang talento ni Gaze.
Gayunpaman ay ipinaliwanag ng lahat ng mga bata na si Rick ay walang kahit kapirasong talento. Ipinaliwanag ni Bron na nagsimula si Rick mag-train nang hindi na niya kayang pataasin pa ang kanyang magic reserves, kaya't masasabi niyang siya ay nasa ilalim ng karaniwan. Tinanong ni Snape kung paano nalampasan ni Rick ang isang prodigy na tulad ni Gaze. Tiyak na alam ni Angelica ang sagot at sinagot niya ito ng oo at ipinaliwanag ni Rick kay Gate na dahil hindi pa siya kailanman napagod at hindi niya alam kung paano gumalaw sa ganitong kalagayan, kaya't nawawalan siya ng precision. Ang mga totoong malalakas ay yaong mga patuloy na nagsusumikap kahit na sila'y pagod na, kahit na wala nang maibibigay pa at sinubukan ni Gaze na suntukin si Rick upang hindi na marinig ang mga ito. Ngunit naharang ni Rick ang kanyang suntok gamit ang kanyang palad at ipinaikot ang pinsala sa loob ng katawan ni Gaze. Ayon kay Rick, si Gaze ay isang henyo, ngunit isang henyo na nasa antas na mababa lamang. Ang tunay na mga henyo ay gumagamit ng kanilang likas na talento at nagsusumikap ng higit sa lahat. Nakakita na si Rick ng mga henyo na nasa antas na 100 o kahit 1,000 at ang mga iyon ang tunay na henyo, mga henyo na nagpapahilo sa kanya. Ipinaliwanag ni Rick na ang mundo ay napakalaki at si Gaze ay parang maliit na butiki lamang dito. Dahil sa galit ay pinalabas ni Gate ang kanyang pinakamalakas na magic at ito ang Dragon Roaring, na nag-transform sa kanya sa isang mas malakas at mas mabangis na anyo. Nakita ni Angelica na siya ay naging isang buong dragon na at ipinaliwanag ni Snape na tama siya, dahil ang mga Draconids ay nagmula sa mga sinaunang dragon at ginagamit ni Gaze ang kanilang makalumang kapangyarihan. Inatake ni Gaze si Rick at tinamaan ito ng buong puwersa dahilan upang siya'y tumilapon sa pader. Nang bumalik si Rick upang bumawi ng atake ay walang epekto ang kanyang suntok sa balat ni Gaze. Napansin ni Rick na mas mabilis na ito at napagtanto niya na sa ngayon ay hindi pa kayang talunin ni Angelica si Gaze, ngunit alam niyang minsan ay hindi maaaring sumuko. Dahil dito ay nagsanay siya ng todo hanggang sa mamatay at sinabi ni Rick na 6 na buwan at bigla siyang nawala at muling lumitaw sa likod ni Gaze. Ginamit ang parehong teknik upang maiwasan ang susunod na atake ni Gate na parang walang kahirap-hirap. Sinabi niya na ngayon naman ay 9 na buwan at binigyan niya si Gaze ng isang malakas na suntok na nagdulot ng malaking pinsala, nang sinabi ni Rick na 12 buwan at napakabilis niyang gumalaw na hindi na kayang makita ni Gaze na kahit pa kay Snape. Alam ni Angelica na mas malayo pa ang kailangan niyang tahakin upang maging kasing bilis nito at naiintindihan niyang ang gamit ni Rick ay ang Swift Feet, na magiging lakas niya pagkatapos ng 1 taon ng pagsasanay at habang patuloy na binubugbog ni Rick si Gaze, sinabi niya na ang ordinaryong pagsusumikap ay hindi kayang lampasan ang talento kaya't kailangan ang isang pambihirang pagsusumikap. Sinabi niya kay Angelica na kahit na nagsanay siya ng 1 buwan ng todo ay natatalo pa rin siya, alam niyang kailangan niyang gawin ito ng 1 buong taon at tinanong ni Rick si Angelica kung saan siya papanig ngunit sa tingin ni Angelica, ito ay isang hangal na tanong dahil ipinanganak siya na may balanse na palaging nakasandal sa isang panig. Sa wakas ay nang maipit na si Gaze ay tinanong siya ni Rick kung ano ang balak niyang gawin at ipinaliwanag na maaari lamang siyang manalo kung magsusumikap siya ng todo, ngunit dahil ayaw makinig ni Gaze ay sinubukan niyang maligaw si Rick sa pamamagitan ng paglikha ng ulap ng alikabok gamit ang isang suntok sa lupa. Nanatiling kalmado si Rick at naalala ang teknik na naramdaman ang hangin at tuluyang pinutol ito gamit ang sharp slash, tulad ng ginawa ni Angelica sa kanyang huling atake at kahit na hindi niya makita ng maayos dahil sa alikabok, hindi alam ni Rick kung nasobrahan ba siya ng lakas. Nang mawala ang alikabok ay nakita na si Gaze ay may malaking sugat sa katawan at bumagsak sa lupa na hindi na kayang gumalaw. Sinabi ni Rick na maswerte si Gaze na hindi na niya kailangang harapin si Angelica sa susunod na taon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Angelica at tinaas ang kanyang hinlalaki na nagbigay ng positibong reaksyon kay Angelica, ngumiti siya at ginaya ang gesture ni Rick at inanunsyo na ang tagumpay ay kay Rick na. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.